Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at mais sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 1, verses 45 to 51, and I read it for you. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him about whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus, son of Joseph from Nazareth." Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." When Jesus saw Nathanael coming towards him, he said of him, "Here is truly an Israelite in whom there is no deceit." Nathanael asked him, "Where did you come to know me?" Jesus answered, "I saw you under the fig tree before Philip called you." Nathanael replied, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso. Madalas iniisip po natin na kapag tayo ay mag-isa, walang nakakakita sa atin. At kung hindi natin sasabihin ng isang bagay, walang makakaalam nito. Ngunit yan po ay mali. Sapagkat alam ng Panginoon ang laman ng ating mga puso, ang mga bagay na ating dapat sabihin, ang ating mga iniisip. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong nabigla si Nathanael na alam ni Jesus, kilala siya ni Jesus. Kaya ang wika ni Nathanael, "Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos." Sa mga panahon na hindi natin maisalita o masabi ang ating mga panalangin o nais nating sabihin kay Jesus, huwag kang mag-alala, sapagkat alam ito ng Panginoon. Kung sa iyong pananalangin, wala ka nang masabing salita dahil sa hikbi, dahil sa iyong pag-iyak, at dahil sa tindi ng emosyon na iyong nararamdaman, alam ng Panginoon ang mga nais mong sabihin. Nawa sa ating pananalangin, huwag po tayong mahiya. Kung walang salita, okay lamang. Kung puro iyak, okay lamang. Kung tayo ay galit, okay lamang magalit sa harapan ng Panginoon. Kung tayo ay nagpapasalamat, okay na okay ang magpasalamat sa Diyos. Ang nais lamang ng Panginoon sa atin ay maging totoo tayo sa Kanyang harapan. Walang tinatago, hindi nagiging plastic sa Kanyang harapan, sapagkat alam din naman ng Panginoon ang laman ng ating kalooban. Kaya, maging totoo sa iyong pananalangin sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pakinggan mo ang bawat patak ng aming mga luha. Pakinggan mo ang bawat galit na nanggagaling sa aming puso. Panginoong Jesucristo, pakinggan mo ang daing ng mga pangangailangan namin sa buhay. Nawa, Panginoon, tulungan po ninyo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito o kaya ang link na nasa bio profile. And do not forget to share it to your family and friends. God bless you po.